Mga kapatid, ang lungkot nyo naman. Meron ho ba tayong mga bago? Ano yung kulay orange na yan? Wala? Lahat luma? Okay. Kung tayo po ng delivery simba namin, no? Second time na po nila. Matalino po yung bata niya. Dati na yan eh. Medyo lumalaki na siya dati eh. Okay. So tayo pong lahat ay tumayo. Today is the third Sunday? Yes. Third Sunday of the month of June. So isang linggo na lamang po ay tapos na po tayo sa Hunyo, palapit na po tayo sa Hulyo, at pagkatapos po niyan ay makakarinig na po kayo ng pamaskong kanta. Kaya maghanda-handa na po kayo mga kapatid. Sisilip na si Jose Marichan. Our Heavenly Father, we are grateful, Father God, sa umagang ito. Dala, Panginoon, ang kagalakan sa aming puso na kami ay umaharap sa inyo. Wala po kaming maililihim, wala po kaming maitatago. Kung kaya, samahan mo kami, Panginoon, ng Santong Espiritu sa pagtalakay po namin ng mga salita mo. At ang dalangin po namin, Panginoon, ay tunay nga na mangusap ito sa aming mga puso. Maging kalakasan po ito sa amin. Kasabay nito, Panginoon, ang amin pong paghingi, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga kahinaan, sa amin pong mga kasalanan, O Diyos. Tinisin mo kami ng iyong banal na dugo at marapatin mo, Panginoon, na sa umagang ito ay makaniig namin ang iyong Espiritu. Maging kalakasan po namin, pag-asa ang iyong mga salita, tanglawan po, Panginoon, ang iyong mga salita, ang aming mga landasin. Gabayan kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu sa pagtahak namin, Panginoon, sa buhay na ito at sa mga pagsubok na amin pong makakasalubong, Panginoon. Alam namin na ito po ay inyong pinahintulutan upang kami, O Diyos, ay patuloy na manghawak sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Upang kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito ay lalong tumatag, lumalim ang ugat sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na ikaw at ang tinig mo ang marinig namin. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ng iyong lingkod sa umagang ito. At ikaw, O Diyos, ang tunay na mapaglaanan po namin ng amin pong buong puso, maging ang aming atensyon sa iyo, O Diyos. At huwag mong pahintulutan ng kaaway na kami ay gambalain, Panginoon. Matuon po namin ang amin pong pandinig sa iyong mga salita. At muli, amin pong ipinagpapasalamat, Panginoon, ang araw na ito, sapagkat malaya ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon. Alalahanin mo rin ang aming pong mga kapatid na hindi po namin makakasama sa araw na ito. Ano man, O Diyos, ang kanilang mga kinakaharap sa kasalukuyan. Batid ko, Panginoon, na meron kang mabuting layunin sa kanilang mga buhay. Dalangin ko lamang po, Panginoon, na sa inyo higit sila kumapit. Ikaw ang kanilang makita. Ang kapangyarihan mo ang patuloy na mangibabaw, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na kinakaharap nila. At wag pong silang mawala ng pag-asa, Panginoon. Bagkus, magpatuloy po ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran po namin, malayo man o malapit, pag-isahin mo po kami, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Una sa lahat, ang aking pong pagpapasalamat na tayo po ay nagka-taupang palad sa araw na ito. Ang dalangin ko ay magpatuloy po tayo. No? Ano man ang atin pong kinakaharap sa ating pong mga buhay, patuloy po nating maalala na ang lahat ng ito ay ayon sa panukala.
Sabi nga po, all things work together for good. Wala pong nangyayari sa buhay ng tao na sukat na ikakapahamak niya. Kung ito ay batid mo at nalalaman mo, at dapat mong malaman na ang Diyos ang lahat ng may panukala. Bago pa man mangyari ang isang bagay sa buhay ng tao, ito ay alam na ng Panginoon gaya ng nasusulat sa awit 139. So tayo po ay mapaalalahanan, kaya wag po tayong manghihinawa. Lagi po tayong sumangguni sa Panginoon bago po ang lahat. Secondly, I would like to greet all the fathers. A happy and blessed Father's Day. Hindi lamang po June 16, ipinagdiriwang ang Father's Day. Ang Father's Day o Mother's Day ay ipinagdiriwang po araw-araw. No? May kasama na nga lang pong dito, business, agenda. No? Bakit pinaghihiwa-hiwalay ang mga event. Pero kung tutuusin, kung atin pong patuloy na babalik-balikan ang salita ng Diyos, going back to Genesis, ang celebration po, unang nilikha ng Diyos ang pamilya bago ang church. So, mahalaga na maintindihan po natin sa pinakapundasyon kung bakit po tayo nandirito at ano ang layunin ng Panginoon sa atin. Nawa po ay naiintindihan po natin yan, mga kapatid. At idinadalangin kung naiintindihan nga natin. So, kung inyo pong dala ang inyong mga Biblia, at alam ko naman pong hindi, hindi po yan. No? Palitan na po natin yan. Kasi Father's Day po ngayon, katulad po ng ginawa po natin ng Mother's Day, we allotted an ample time to somehow give acknowledgement or recognition to all the mothers. Ngayon naman po, dahil siyempre kung may mother, may father, bigyan naman po natin ng tuon ang mga katatayan sa umagang ito. Sino po ang mga tatay dito? Taas ang kamay. Okay? Sino po dito ang responsable at matinong tatay? Sabi ko sa inyo, may hirapan kayo eh. Kaya nung banggitin po ito ni Pastor Val, naku po ang sabi ko. Nawa ay matagpuan po tayong responsable at matino. Alam niyo kung bakit? Pumunta po tayo sa aklat po ng Hebrew chapter 12. Medyo mahaba-haba po ito. Are we ready? Sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that he will not grow weary and lose heart. Verse 4, in your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood, and you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons. So yun po meron po talaga tayong mga dapat na balik-balikan, limiin, at dito po tayo lalago.
My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. So take note po, no? Wag daw po nating maliitin o wag daw po nating bigyan at pangahulugang mababaw o bigyan ng mababaw na pangangahulugan ang pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Okay? At kung sa pagtutuwid ng Panginoon natutukso tayo na tayo ay tumalikod sa Diyos, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Dito po napapahamak ang mga kabataan eh. Yung dinidisiplina ng magulang, pero ang tingin nila sa magulang, kalaban. Nakakalimutan nilang anak sila. Yung salitang anak, hindi nangangahulugang nasa ilalim. Yung salitang anak ay meron pong nakabalot doon na pag-ibig. No? Maliban lang doon sa mga magulang na abusado. Okay? Do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves. So iba po yung disiplina ng makalupang ama, iba ang disiplina ng makalangit na ama. Yan po ang tatalakayan po natin in connection to the celebration of the Father's Day today. Okay? Everyone he accepts as a son. So kailangan po nating maintindihan yon para meron po tayong malawak na pananaw. Ano ang ginagawa ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay bilang kanyang mga anak? Bilang kanyang mga anak. Okay? Doon po tayo tututok. 7. Endure hardship as a discipline. Kailangan po tayong maging matatag sa araw-araw na ginagawa ng Diyos na pagtutuwid sa atin. Kasi ang salitang disiplina sa mga Pilipino may negative impact. May negative connotation. Yung salitang discipline ay laging nakakabit doon ang parusa. Medyo linawin po natin, medyo balansehin po natin. Verse 8, if you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate. Pag sinabi pong illegitimate, wala kang karapatang legal. No? Halimbawa, sa pamilya, hindi ka masasabing lehitimong anak kung hindi ka ipinanganak. Okay? Kaya nga kailangan pong maging born again. Then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers. Meron po tayong ama sa katawang lupa. Okay? Who disciplined us and we respected them for it. So ipinapakita po ng Biblia ang tamang responde o ang tamang tugon ng mga bata kapag siya ay tinutuwid ng magulang. Respect, hindi rebellion. Respect ang dapat na unang ipakita ng mga anak sa kanyang magulang kung siya ay itinutuwid. So dapat establish po yung ibig sabihin ng pagiging ama, pagiging ina, at pagiging anak. Establish po yun dapat sa una pa lang. Kinalulungkot ko lamang na banggitin din po sa inyo, hindi po lahat ng mga nagpakasal o pumasok sa relasyon ay meron pong maayos na pananaw sa pagkakaroon po ng pamilya. Sa kanila kasi, kailangan nila, dahil lalaki sila o babae sila, kailangan nilang mag-asawa. Hindi po yun ang pundasyon. Hindi po yun. So ulitin ko, the proper respond whenever we are disciplined
by our human father, especially when we are being disciplined by our eternal Father, should be respect. Hindi anger, hindi resentment. Okay? Hindi yung nagdadabog. No? And we respect them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Na kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos o sa Ama ng ating Espiritu, tayo po ay magkakaroon po ng buhay. Ang lahat na nagpapasakop sa Diyos, buhay ang tatahakin. Hindi na po kailangang i-refute yan. Verse 10, our fathers disciplined us for a little while. So habang buhay ang tatay mo, didisiplinahin ka niyan. One of the responsibilities of a father ay disiplina. Kailangan lamang po ilagay natin sa konteksto ng ano bang disiplina. Ang disiplina ba ay lagi nakakabit ang palo, sampal, suntok, tadyak, at mura? Hindi ka ba pwedeng magdisiplina ng iyong anak na hindi mo siya papaluin, hindi mo siya hambalusin, hindi mo siya sasabunutan, hindi mo siya sasampalin, hindi mo siya pagwiwikaan ng masakit na salita? Kaya kailangan po nating tignan sa puntong ito ang sinasabi ng Biblia. Ito po ang ating authority. The Bible will be the final say of everything that we do, specifically when we arrive into and when we make decision. In decision making, do not jump into conclusion without first confirming whether your decision is in accord with the Bible. Huwag na wag po tayo magdidesisyon na hindi po natin kinonsulta ang Biblia, or else we will end up regret or having regrets. As fathers, bilang mga ama, dinidisiplina natin pansamantala ang ating mga anak sa paraan na inaakala natin at nakikita nating tama, marapat sa ating mga anak. Yun ang parameter ng human fathers. So, limitado po sila. Kaya kung ang mga tatay nagkakamali sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak, the proper response is respect. Huwag muna kayong magrebelyon. Kasi limitado ang kaalaman ng tatay because there is no such school as school for parents. Being parent, being learned, or having learned to be a parent is a personal journey. Wala pa magtuturo sa iyo. Wala. Ikaw ang tutuklas nito. Kaya, ipinamamanhik ko sa lahat ng tatay. Tayuan po natin ang ordinansa o ang ordained na katawagang ito. It is God who ordained for us to be called human fathers. Nalulungkot ako doon sa testimony kanina ni Brother Raymart. Ako kasi masaya ang naging buhay ko nung buhay ang tatay ko eh. Kaya kapag nakakarinig po ako ng ganitong kwento, parang kinakapos ako ng hininga. Ayokong mamuhi sa mga tatay na walang alam. Kasi walang nagturo sa kanila eh. But I take my hat off. No? Saludo ako sa mga tatay na kahit walang pinag-aralan, marunong silang magdisiplina ng kanilang mga anak. Hindi sa pamamagitan ng dahas. Hindi sa laging sinasabing, anak lang kita! Wala po akong narinig ng ganyang salita sa aking mga magulang. Ang narinig ko pa nga sa tatay ko, and I really admired my father sa kanyang pagpapakababa. Sabi niya, anak, kaya ka nag-aaral, para yung pinag-aralan mo, ituturo mo sa akin. Saan ka nakakita ng tatay na ganyan? Teach me. Sabi niya, turuan mo ako. Kasi wala akong natapos anak eh. Sensya na ako kayo. Namimiss ko si tatay ko. Eto na naman ako.
Wala akong nakitang tatay na ganito. Ewan ko lang, baka masyado lang akong idealistic. But I have my memories, though it's short, no? Dahil matagal po sa abroad ang tatay ko. As early as grade 1, di pa ako nag-grade 1, malis na ho siya, nagtrabaho po sa ibang bansa. And he stayed in Guam for 13 years, long years. Pero lagi po siyang sumusulat. At minsan nga nagugulat ako, sabi niya, anak, tuturuan mo ang tatay. Kasi wala akong natapos. At totoo namang walang natapos ang tatay ko. Kaya yung kanyang dependence sa matututunan ng anak, nandoon. So, ibig sabihin, pinagtitiwalaan ako ng tatay ko. Kung sakali man may tuturo ako sa kanya, hindi siya mapapahamak. How many fathers do you know having such kind of courage to talk to his son and entreat, pakiusap na, anak, turuan mo ang tatay. Yan ho, may pagmamalaki ko sa tatay ko. At kung buhay siya ngayon dito, I know that he will be very proud of his son. At only me. Sapagkat natupad ang pangarap niya. Meron lang siyang pangako sa akin na hindi po niya natupad. Pero okay lang. Sabi niya, anak, sige, pag nakatapos ka, papatahi kita ng Amerikana. Wala eh. Hindi ako naitahi ng Amerikana. Ako na lang bumili ng Amerikana. So, dito po, makita natin. I would just like to relay this to you. Lalo sa mga katatayan. Ano? Hindi po ako nananakit ng anak ng walang dahilan. Bagamat, ang mga anak ko, I know deep inside na nasasaktan sila and somehow they felt na bakit ganito ang tatay namin? But darating ang panahon na if they will have their own family, they will soon realize what a father should be and a parent should be. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. Mga anak, sandali nyo lang makakasama ang magulang ninyo. Sandali lang, for a while. Ibig sabihin, kung 4 na pulgada lang ang akin pong palad or kamao, mas maigsi pa dito, for a while. Idiomatic expression. Pero mga kapatid, ito, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. So, bibigyan ko po ng impresyon o diin ang salitang yon na ang itinuturo po sa atin ng ating Diyos Ama sa langit ay patungkol po kung paano ka magiging banal. Holiness. Ibig sabihin, paano ka magiging ibang klaseng ama na taglay ang kabanalan ng Diyos. No discipline. O ito po ang katotohanan. Kaya maraming bata ang nagre-rebelde sa kanilang mga anak. Take this from the Bible. No discipline seems pleasant at a time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Lahat ng mga bata na disiplina ng kanilang mga magulang ayon sa pamantayan ng Diyos, meron po dapat itong pangmatagalang bunga sa kanilang pagkatao. Meron po dapat na sinasabi po ng Biblia, kung tama ang pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang anak, ito dapat ang makita sa kanilang anak at ito dapat ang maging pattern or kalalakihan ng kanilang mga magiging anak. Ano po yun? Meron po itong bunga ng pagiging matuwid. Righteous. So dapat ang produkto, dapat ang resulta ng pagdidisiplina ng ama. Specifically ama, dahil ginagawa po tayong scarecrow ng ating mga asawa. Ayaw mo sumunod? Sige, pagdating ng tatay mo, susumbong kita. Ayan na, tatay mo. Ayan na, tatay mo. Sige, lagot ka pagdating ng tatay mo. Kaya mga bata, ang tingin sa tatay, multo.
Ang tingin sa tatay, masyadong authoritarian, masyadong disciplinarian. Hindi po iyon ang ilustrasyon o ang imahe na dapat at na gustong ipakita ng Biblia. Kasi ang pattern ng pagdidisiplina ng mga tatay should be the way how God, the Father in heaven, disciplined us. So dapat meron pong bunga ng pagiging matuwid at meron po siyang kapayapaan. If those two are absent in the manner of your father disciplines you, then there must be something wrong with the way he perceived discipline. Discipline should be always in accordance to the pattern governed by the Word of God. So hindi dapat na pagkamuhi, pagkagalit, pagkainis, pagtatampo, sama ng loob hanggang sa maglayas ang inyong mga anak, ang dapat na maging resulta ng disiplina, anumang klase ng disiplina yon o anumang uri at paraan. Dapat ang pinakapunto nito, maging matuwid ang anak mo at maging mapayapa siyang tao. Ibig sabihin, matino siyang mag-isip. Peace. Kaya walang batang basta-basta na lang nag-iisip o gumagawa ng desisyon pagkatapos siyang disiplinahin ng kanyang mga magulang. This should be the principle and the pattern by which a father should discipline his children. Amen. Galugin natin. Paano po tayo magdisiplina ng ating mga anak? Hindi ko po alam kung paano kayo magdisiplina ng inyong mga anak. So ulitin ko po, no discipline seems pleasant at the time. Walang disiplina ang kaaya-aya habang ito ay isinasagawa ng pagkakataon na yon. Kasi ito ang isang bata, ito ang isang magulang na may mga pinagdaanan, itong batang ito na walang kamuwang-muwang na dinidisiplina ng anak, ano ang naabot ng isip niya pagdating sa disiplina? Wala. Kaya magtatampo siya. Bakit gano'n? Bakit ako pinapalo ni tatay? Sobra naman yata yung palo. Bakit gano'n magsalita ang magulang ko? Sakit na nasasaktan ako. Hindi dapat gano'n ang tingin kapag ikaw ay dinidisiplina. At papaano nyo ba dinadala sa disiplina, sa atmosphere ng disiplina ang inyong anak? Halimbawa, ginabi ang inyong anak, nasa tarangkahan pa lang, tinatadyakan mo na eh. Hindi pa nga nakakapasok ng bahay. Sabi niya, wala ka bang isip? Hindi ka ba nag-iisip? Gabing-gabi na, nag-iisip kami. Kung ano na nangyari sa'yo. Magulang ka. Pero nakakatulong ba yung ganong litanya? Dapat pinapasok ay anak, gabing-gabi na lang, sige, pasok ka. Ano bang nangyari? Baka gusto mo ng kape. O magpahinga ka muna. Pakainin mo muna. Saka mo saksakin. Marami ako nakitang magulang, talagang gumugulong ang anak. Kumbirahin ng hindi ko kailanmang ginawa yun sa mga anak ko. Never. Dahil hindi ako nakaranas ng gano'n sa magulang ko. Kaya yung disiplina ng magulang ko, somehow inuulit ko lang sa mga magulang, sa mga anak ko. Kasi doon ako nasanay. Tatay ko napaka-hinahon. Nung ako po'y magkaroon ng napakalaking problema, nakarinig ako ng sangkatutak na negative sa nanay ko. Pero pagdating sa tatay ko, sabi niya, anak, halika, mag-usap tayo. Sige, ipaliwanag mo nga, ano bang nangyari? Bakit? Anong problema? Paliwanag mo sa akin. Pagkagaya ng approach ng tatay, sus ko mga kapatid. Hindi mo ni minsan iisipin na murahin ang tatay mo sa patalikod. Never mong gagawin yan.
Bihirang pumalo ang tatay ko. Madalang siyang pumalo. Pero pag siyang pumalo, mararamdaman. Dito manggagaling sa balikat. Hindi dito. Dito sa balikat. Pagpalong ganon, isa lang. Tayo. Yun lang. The result of discipline, which the Bible is trying to drive at. Salita ng Diyos, ganito ang disiplina. Ang pagdidisiplina ay dapat magbunga ng katuwiran. Katuwiran at kapayapaan. Kung ikaw ay tuwid, hindi mo pag-iisipan ng masama ang tatay mo. Bakit ako binuntal ng tatay ko? Kung payapa ang puso mo at hindi kumukulo ang dugo mo, nung ikaw ay sinasaktan ng tatay mo, mga kapatid, napakapalad mo. Sapagkat walang makakaagaw sa inyo. Hindi maaalis ang kapayapaan sa puso ng isang bata na tinuruan ng magulang na maging matuwid. At bakit naman didisiplinahin ng isang tatay ang isang batang matuwid? Didisiplinahin niya ito kapag ito ay lumilihis sa katuwiran. No discipline seems pleasant at a time, but painful, masakit. Masakit. Kaya dapat mong paluin ang iyong anak. Huwag naman sa ulo, kapatid. Patayan. Hindi yan masasaktan. Mamamatayan. Sa puwet. Kaya nga medyo may muscle ang puwet eh. Except doon sa mga walang puwet. Kailangan nyo makatikim ng palo. Sa tatay ko, konti lang palo inabot ko. Dahil madala nga siyang pumalo. Nanay ko. Baseball player kasi nanay ko eh. Mahawak ng bat. No discipline. Walang uri ng disiplina na magugustuhan mo habang ito ay ginagawa sa iyo ng mga pagkakataong yan. And even right now, no discipline. Kasi nga, pagdating sa discipline, ang connotation natin is always negative, always painful. Punitive ang dating po sa atin ng discipline. Punitive. Laging parusa. Laging masasaktan. Hindi po ganun ang disiplina ng Diyos. Harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Nakita niyo yung salitang trained? Mga kapatid, saan niyo matatagpuan yon? Doon po sa Divisoria. Maraming trained doon. Ano raw? Doon sa mga tao, sa mga bata na dinidisiplina. At sinanay sila sa disiplina. At yung pagsasali ng disiplina ngayon ay natanim sa kanilang puso, nakintal sa kanilang mga kaisipan. Ano ang sabi doon? Sabi doon, ito po yung naging bunga ng nasanay sa disiplina. Después, magulang, ikaw ang instrumento ng Diyos para sanayin sa disiplina ang inyong mga anak. Hindi disiplina ng kung sino-sino. Ikaw. Kayo na mag-asawa. Kaya huwag sabihin, Pastor, pakisabihan nga po itong anak ko. Halika nga, halika nga. Halika nga. Di ba ganyan po tayo mga Pilipino? Pastor, pakisabihan mo nga itong anak ko. Ito naman, Pastor, halika iho. Ano bang nakialam ka pa? Wala kang kaalam-alam eh. Hindi po trabaho ng pastor na disiplinahin ng anak ng may anak. Ilagay po natin sa tama. Papayag ho ba kayo nang minsan may papasok sa bahay nyo at ikaw, bata ka, halika, didisiplinahin ka, nandun ka, nanonood. Oo nga, tama, sige, tuloy mo. Papayag ka ba? So ulitin ko po, hindi po,
Magugustuhan ng sino man kung siya ay dinidisiplina. At kahit Kristiyano na tayo, yun po tayo. Di ba kino-question pa natin si Lord, Lord, bakit? Bakit ako? Nakalimutan siguro natin, anak tayo eh. Bago ka pumunta sa langit, na-train ka na dito. Walang pupunta sa langit na hindi po nasanay. Saan? Sa disiplina. Maraming born again, walang disiplina. Born again lang. Akala nila ang born again, yung tumanggap kay sa Panginoon, nagpabautismo. Oo, yes, born again ako. Hindi. Those who have been trained by it. Punta po tayo sa Book of Proverbs. Kawikaan 23. Patatapos po tayo sa Efeso 6. So, doon ko lamang po sinimulan para meron po tayong pamantayan. Verse 24 of chapter 23 ng Kawikaan or Proverbs. Listen to your fathers who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Makinig ka raw. Sino sinasabihan? Yung mga bata. Pakinggan mo ang iyong ama na nagbigay sa iyo ng iyong buhay. At huwag mong i-despise, maliitin or bastusin or what, ang iyong magulang kapag siya ay matanda na. Di ba nanonood kayo sa YouTube minsan, may pinopost doon, mga magulang matatanda, minamaltrato ng mga anak. Nagpupuyos yung loob ko, parang gusto ko nang lumundag doon sa loob ng YouTube at bigwasan ko eh. Nakakagalit eh. Doon ko nasa Marikina, nung kami po yung nangungupahan pa sa Marikina, meron po kaming kapitbahay sa harap ng bahay namin. Mayaman, PLDT sila eh. Karamihan sa kanila PLDT. Mayaman. At meron itong matanda, ulianin na. Pumupunta ng palengke, hindi nagpapaalam, umaalis, bili siguro ng bili, pero walang pambili, umuutang. Pero dahil kilala sila, pinautang yung matanda. So, magugulat na lang yung anak, daming utang. Nagalit yung anak, minsan, no? Nakita ko yung nanay, tumatakbo papalabas, hinabol ng anak at nung inabutan, kinaltukan. Sa harap ko. Nakikita ko, nanay, matanda na. Maputi na ang buhok, ulianin na nga eh. Walang kalaban-laban. Siguro hindi na nakatiis yung anak. Sinaktan yung physical, yung ina. Kung kayo yun, mga kapatid, anong dapat gawin doon sa anak? May edad na rin yung anak. Anong dapat gawin? Kung kayo, base sa inyong matinong pag-aanalisa sa sitwasyon, anong karapat-dapat doon sa anak? At sasabihin ko sa inyo, sa kwento pa lang, magagalit na kayo. Remember this. Sa physical na kalagayan, nagagalit po tayo sa mga anak na sinasaktan ng kanilang mga magulang. Sa physical. Amen. Ilang beses nyo nang sinaktan ang Diyos sa spiritual. Ilang beses na nating sinasaktan ang Diyos sa spiritual na kalagayan. Hindi lang natin siya kinakaltukan. Ang sabi nga po ng Hebrews ipinako natin siyang muli. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. Ang isang born again, ang isang Kristiyano, ang isang tunay na anak ng Diyos ay nakatungtong sa disiplina. Hindi yan mawawala.
Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? Ilang beses ka kumakain? Paano ka kumain? Sa pagsayad ng kanin, ulam, nilulun mo agad. Ba't ka pa may ipin? Pero yung mga matatanda, paano po kumain? Wala kasing ipin. Yung mga walang ipin, ninunguya ang pagkain. Yung mga may ipin, nilululun ang pagkain. Ba't ka pa nagkaroon ng ipin? Si Sister Ina, kayang sagutin yan. Kala mo, ligtas ka na. Medyo ano lang yon, banayad. Sa Morong, ang tawag doon, banayar. Kaya nga panay ngiti niya eh. Buy the truth and do not sell it. Bumili ka. Ibig sabihin yung pang-araw-araw na transaksyon, ginamit ni Solomon na ilustrasyon. Bibili ka pa ng isang bagay na hindi mo naman kailangan. Maliban doon sa mga merong sakit na obsessive-compulsive. Yung meron talagang addiction in shopping or in buying, may tawag doon eh. Na kahit hindi naman niya kailangan, binibili niya. Pero kung ikaw ang taong may disiplina sa paghawak ng iyong pananalapi, tinitignan mo, ano ba talaga yung kailangan ko? Yun lang ang bibilhin mo. Ang ibig lang sabihin ni Solomon dito, kung meron kang gustong bilhin mo ang karunungan. Karunungan ang bilhin mo. Mabibili mo ba ang karunungan? Yun naman ang tanong. Yes. Yes. Kaya ka nga nag-aaral eh. Bahagi yan. You need to pay. Katulad ni attorney. Dumudugo na kami dyan. Kaya may utang yan. May utang na loob yan. Mayroon kaming usapan na within 2 years, kailangan may Land Cruiser na ako, ZX. Ang nakita mo, 6 na milyon yun. Kasi hanggang September pa yung obligasyon ko sa kanya. Tuloy-tuloy ang allowance niyan. Iba pa yung bill mo ko, non-bill mo ko niyan. Ha? Ng mga bata yan, hindi marunong magturo, aba nang lumaki na. Tane. Buy the truth and do not sell it. Ano ibig sabihin? Huwag mo ikompromiso ang katotohanan. Hirap na hirap ka kung paano mo kunin. Hirap na hirap ka kung paano mo natutunan ang katotohanan. Tapos tatalikuran mo lang. Do not sell it. Huwag mo siyang talikuran. Yakapin mo siya. Kasi buhay mo yun. Yun ang sinasabi ni tatay. Gusto niyang mag-aral, pero hindi paborable ang sitwasyon dahil ang lolo ko, napaka-playboy. Kasi yung isang uncle ko, ang naging sakit ay romantic disease. Taon niyo, natawa kayo? Yes! Napaka-romantiko ng panganay na anak ng lolo at lola ko. Pangatlo kasi ang tatay ko eh. Si Chong Ben, si Chang Carmen, si tatay, tsaka si Chang Ason, na nanay ni Pastor Joe. Walang pagkakataon, giyera pa. At pag meron kaming pagkakataon ni tatay, sasabihin ko, tay, kwento mo naman sa akin ng panahon ng hapon. Tatay ko mahilig magkwento. Naku anak, sabi niya, kung ikaw nabuhay, saan ka nakakita? Anong buwan ngayon? Hunyo. Magsasain kami anak. Ilalagay namin yung bigas sa kaldero. Hugasan namin, hintay namin maluto. E di, pag nagluluto, siyempre uusok. Dadating ngayon yung mga hapon. Papatahin namin yung apoy. Alam mo anak, Hunyo kami nagsaing, July nung maluto. Bakit? Tago kami ng tago sa mga hapon. Ang tatapang daw ng mga hapon noon.
Kaya, ninanamnam ko yung hirap na dinanas ng mga magulang ko. Kaya hindi po siya nakapag-aral. At nung wala pang giyera, at nung natapos na yung giyera, bago pa lang ang giyera, papasok siya ng paaralan, nakikita niya yung nanay niya, nagbubungkal ng lupa. Maliit lang si Lola. Hirap na hirap yung lola ko. Ang gagawin ni tatay, hindi na siya mag-aaral. Tutulungan niya yung nanay niya. Pag hindi kumakain ng nanay niya, hindi rin siya kakain. Pag may bubuhatin ng nanay niya, kahit hindi niya kaya, bubuhatin niya. Kaya nagkaroon ng luslos ang tatay ko eh. Bata pa lang nagbubuhat na siya ng mabigat, lagpas sa kanyang timbang. Kaya yun, nung pumalo na siya na mag-80, ito na yung mga sakit. Pero kinukwento sa akin ng tatay ko, yung hirap na dinaanan nila. Isa lang ang damit, 4 ang magsusuot. Palit-palitan yun. So, halimbawa ako nagsuot. Pagkatapos ko, ipapahiram ko yung suot, ako nakahubad na. Ay, 2 babae, 2 lalaki sila. Kaya nyo yun? Dinanas na yun. Hindi ba na ako magutom? Huwag ko lang makita nanay ko naghihirap. Mga magulang, ay mga kabataan. Patutuwa ba kayo naghihirap ang magulang ninyo? Tapos pagsalitaan lang kayo ng konti eh. Parang may utang na loob pa sa inyo mga magulang ninyo. Tamaan sana kayo ng wag na lang. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom. Ano ibig sabihin ng wisdom? Yung natutunan mo, ipinapamuhay mo na. That's wisdom. That's wisdom. Yung pinagdaanan mo ang nagturo sa'yo. Kaya nga sabi may buong kasabihan na experience is a good teacher. 2 klase po yan. Good experience and bad experience, pareho silang good teacher. Hindi lahat ng bad experience ay bad personality. No! No! At hindi dahil mabait sa langit pupunta. Mabait ka ba? Ikaw na makakasagot niyan. Verse 24. The father of a righteous man has great joy. Ganda, no? He who has a wise son delights in him. Taas ang kamay ng mga anak. Mga anak. Taas ang kamay. Mga anak. Ayan, mga anak. O, yan. Tanong ko sa inyo. Do you delight your father? Ano ibig sabihin ng delight? Di ilaw, di ba? Delight. Para kayong mga estatwa. Delight means ninanais, ginugusto, gustong-gusto mo, delight. No? Naranasan mo na ba yan sa puso mo na gustong-gusto mong kasama ang tatay mo, na kasama ang nanay mo? Gustong-gusto mo. Na kahit na hindi nila ibinigay ang hinihiling mo, gustong-gusto mo pa rin silang kasama. Hirap sagutin, ano? Kasi masasagot nyo yan kung babalikan ninyo ang kabataan ninyo, ano yung naramdaman ninyo nung panahon na sila ay inaalagaan ka. Hindi mo yan kayang sagutin ngayon kung wala kang babalikan. May babalikan ka. Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, may stiff neck. Hindi makag-aray. Ang hindi marunong. Solim na sana eh. Naging comedy pa eh.
Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makaparoroon, ay hindi makakarating sa paroroonan. Saan nyo gustong makarating, mga kabataan? Saan nyo gustong dumating? Saan nyo gustong makaparoon? Sagutin nyo ako, isa lang. Saan nyo gustong makapunta? Di ba ang hirap sagutin? Kasi hindi lamang po ito ambisyon. This is a profound saying. Profound, malalim po ito. Dahil kung saan ka nagsimula, saan ka nagmula, doon ka dapat bumalik. So, kaduluduluhan. Saan ka ba nagsimula? Kay Lord. Kay Lord ka, babalik. Hindi na maging engineer. Hindi pare-pareho yung palakpak niyo ulit. Yun. Pastor, turuan mo nga paano pumalakpak ito. Sama mo yung mga reyna doon. No? The father of a righteous man. Ang ama daw ng isang makatuwirang tao. Ang ano? Has a great joy. Meron kaming kapitbahay, si Rodi. Malungkot ang naging buhay ng kapitbahay namin. Okay naman siyang makisama sa mga kaibigan, bagamat siya'y manginginom. Kasi kung titignan mo yung mukha niya, para bang laging mangbabangas eh. Pero kapag kasama ko siya, wala akong anak na payat. Wala. Ibig sabihin, kailanman di siya nakatikim ng pagkagutom. Lalo yung pang-apat na yun. Tuloy ko lang yung kwento. Alam niyo ba na yung kanyang anak, sakit ng ulo? Nagda-drugs, nang bababae, ang dami nga naasawa eh. Tapos kapag alasing na, siga! Sa street namin. Nagtataka ako, takot na takot ang mga tao doon sa anak. Pero pagkadadating na ako, yung pagkalasing niya, nawawala eh. Architect, nakangiti pa. Pero yung iba hinaharang. Pero pagdating sa tatay, nakikipagsuntukan sa tatay eh. Alam niyo, ang pinakahuli, namatay yung tatay. Alam ko namatay ang tatay, siguro meron ng karamdaman sa kanyang kalooban. Alam niyo kung ako ang tatanungin, hindi ako doktor. Ang ikinamatay niya, sama ng loob. Umupo, nagtrabaho, nag-drive, maghapon ng truck, umupo doon sa pinakaparang tindahan nila, uminom ng malamig na tubig, sandali lang, unti-unti na po siyang natumba habang nakaupo, namatay. Pero alam niyo ba, pag kinakausap ko yan, sabi niya, anak ko talaga, wala nang pag-asa. Yung pag-iling ng ganun, mararamdaman mo eh. Oo. Kahihiyan bilang isang ama. Ito yun. The son of a righteous man, sabi doon, o the father of a righteous man has great joy. Meron nag-uumapaw na kaligayahan. Ibig sabihin, wala siyang konsumisyon sa kanyang mga anak. Kung meron ko ipapangalan sa anak niya, konsumisyon, asunsyon, bisitasyon, polifikasyon, at konsumisyon, restriksyon. Mga magulang, tatay, maligaya ho ba kayo sa inyong mga anak? Natutuwa ho ba kayo sa inyong mga anak? The father of a righteous man ay meron pong malalim na kagalakan. Kami ng mga anak ko, hindi kami perfecto. Pero sa tingin ko naman ng mga anak ko, masaya.
Eh, tama yung bunso ko, nakahikaw pa. Dinaig pa nga ako. Tagal-tagal ko na nabuhay na tao. Di ako naghikaw eh. Alam niyo ba sa kultura ng mga Hebreyo, na kapag ikaw ay maghihikaw, ikaw ay pagmamay-ari ng isang taong mayaman. Binili ka. At para may tatak ka, hihikawan ka. Ang ibig sabihin ng hikaw, alipin ka. Sa kultura nila, tatak yun. Halimbawa, naging alipin siya. Darating ang 7 taon, pwede na siyang lumaya. Pero dahil nagustuhan niya yung amo, sabi niya, hindi. Hindi ako alis. Dito na ako mabubuhay. Dito na ako mamatay. Dito na ako mag-aasawa. Hihikawan siya. Kumbaga sa baka, meron kang huwero. Heherohan ka. Tatatakan ka. Pagmamay-ari kita. Hindi yung pinag-uusapan niya sa babae, sa lalaki lang. Sa kulturang yun. So, masaya ba kayo, mga magulang na lalaki? Meron ba kayo nag-uumapaw na kagalakan sa inyong mga anak? Hindi ba kayo konsumido sa inyong mga anak? Amen! 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 Eh ako naranasan ko na naman makonsumi sa mga anak ko. Lalo yung pang-apat ko. Aba, meron kaming covenant ng aking anak. May love letter pa nga yan eh. Ako, si Sarah Rivera Padua, ay nangangako na magtatapos ako ng aking pag-aaral, blah, 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 blah. Hindi ako magbo-boyfriend. Nasa yellow paper yun eh. Hindi ko lang talaga makakita anak eh. Mapalad ka. Kasi pinanotaryo ko yun eh. Notarize yun. Aba, kamukat-mukat mo. Nagmo-mall kami. Ganadong-ganado ako mag-mall. Siyempre, mall eh. Tapos nung nakasakay ng papauwi na kami, sumakay na kami sa sakyan, ang tanong sa akin ni Mrs. Dad, okay ka lang? Ako po, Diyos ko po. Pag-adya mo po ako sa dilang masasama. Binuksan ko na yung sasakyan, naglakad-lakad na ako. Sana hindi totoo yung kutob ko. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Ano yun? Buntis ang anak mo. Ha! Ang pangarap ko dyan kay Sarah ay maging neurologist. Yung tumitingin sa mga utak. Kailangan kasi dito yung sa TLC at CCI may kawal. Joke lang. Oh, nakalagay doon, Dr. Sarah Padua Marfil, neurologist. At saka, neurologist / cardiologist. Yung may isa sa puso, kailangan din dito rin sa bilya ko rin. O dito. Eh, ano pa bang magagawa ko? Dinan na. I'm okay. Buti na lang, lumabas si Aaron, pogi. Wala, kalimutan ko lahat. Lalo pag umahalik na sa akin yung apo ko. Lolo! Pag nakita kami niyan, pray kami agad. Hindi mahirap ayain. Mga anak ko, Diyos ko po, nagmamaka-pray naman tayo. Diba, Torne? Buti pa si Aaron eh. Okay. The father of a righteous man, joke lang po yung sa akin mga kapatid. Huwag po ninyong dibdibin. The father of a righteous man has a great joy, and he who has a wise son. Kung makatuwiran ang iyong anak at ang iyong anak ay matalino, marunong. Sabi doon, delights in him. Yung matalinong anak, hindi lumalayo sa aral ng magulang. Siya pa ang naghahanap. Yun dapat ang ugali ng nasa katuwiran na anak. Hinahanap mo yung pagtuturo ng magulang.
At yun na po tayo magtatapos mga kapatid. Let's go to the book of Ephesians chapter 6. Tama-tama, 11:30. Pero ba tayong pagkain? Okay. So, nagsimula po tayo sa pundasyon. Okay, Hebrew chapter 12. Tapos, sinundan po natin ng Proverbs chapter 23-24. At ngayon po, dito po tayo magtatapos. Chapter 6 of Ephesians. Yan. Children, obey your parents in the Lord. Ang mga magulang o mga anak ay sumusunod sa magulang, hindi dahil magulang siya per se. Hindi dahil sa legalidad. Hindi dahil nakikinabang ka sa magulang mo. Hindi dahil mabait sa iyo ang magulang mo. Hindi dahil sunod ang layaw mo sa magulang mo. Kaya, sabi doon, sinusunod mo ang iyong magulang. Sumusunod ka sa iyong mga magulang, sabi doon, obey your parents in the Lord. Sapagkat kinikilala mo na ang magulang mo ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na ikaw ay turuan. So, anong unang gampanin ng magulang sa mga anak? Pagturo. Kayo ang unang guro. Ang tatay ang principal, ang nanay naman ang assistant principal. So, pareho yan. Hindi yung wala ang tatay, andun ang nanay, ang lilikot ng anak. Sabihin ng nanay, pagdating ng tatay nyo, lintik lang ang walang ganti. Okay, no? Hindi po ganon. Children, obey your parents in the Lord. Sundin mo ang iyong mga magulang dahil sa Panginoon. So, ang una mong sinusunod, kapag sinusunod mo ang iyong mga magulang, ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng katuwiran. Hindi ho katokwiran. Okay? For this is right from the salitang righteous. Right. Tama. Wasto. Matuwid. Karapat-dapat. So, dalawang bagay yan. Obey and honor your father and mother. Ano pinagkaiba ng obedience sa honoring? Magkaiba po yan. Paano nagkakaroon ng honor ang estudyante? Matalino, okay? Ano pa? Pasunurin, okay? Ano pa? Sip-sip! Higit sa lahat. Yes! Para pumasa ka. Sip-sip. Ano pa? O sabi niya, honor your father and mother. Kasi pag-uusapan natin yung kultura eh. Iba ang paraan ng pagbibigay ng karangalan ng mga Hudyo sa mga magulang nila at iba ang pagbibigay ng karangalan ng mga Pilipino sa kanilang mga magulang. Magkaiba po yan. We always speak about culture. Kasi unang binanggit yan sa mga Hudyo, hindi po sa mga Pilipino. Paano ba magbigay ng karangalan ang mga Pilipino sa kanyang mga magulang? Mga batang Pilipino, lalo ngayon. Lalo ngayon. Yung obey, kailangan pang utusan. Yung honor, hindi na. Hindi mo na kailangang utusan para sumunod ka. Kaya nga, obey, obey, obey. Pero sabi doon, honor your father and your mother. Alam niyo ba yung pagbibigay ng karangalan sa mga Israelita noon? Halimbawa, ang tatay, matutumba. Ang gagawin ng anak, magdadive siya. Yung katawan niya, gagawin niyang bagsakan. Babagsak yung, halimbawa, matanda na. Babagsak yung, kasi madudupok na yung mga buto eh. Ang gagawin ng anak, dadive siya. Tatakbo sa dadive siya. Hayaan niyang ang tatay niya matumba sa katawan niya. That's honor. Sa Pilipinas, hindi. Baligtad. Yung anak ang babagsak. No, nanay, I'm Superman!
Honor thy father and thy mother, which is the first commandment in the promise. Ano yon? Huwag mong bibigyan ng sama ng loob ang magulang mo. Bakit? Sa kultura nila, halimbawa si Rosel, talagang pasaway na bata. Ang gagawin ng magulang, pupunta yan sa mga matatanda sa square. Ano ba yung square sa Tagalog? Plaza. Baka sabihin mo naman pansukat. Tagalog Ayun, inunahan ko na kayo. Kalalabas ko lang, kapatid, mandaluyong ako. Kalalabas ko lang. Sa plaza, may mga nakaupong matatanda doon. Magsusumbong yun. Naku, ang anak ko, hindi po ako sinusunod, suwail. Mag-uusap yung mga matatanda, babalik sila sa kautusan. Anong kautusan ni Moses? Batuhin ang bata sa plaza hanggang siya ay mamatay, walang pananagutan ang magulang. Gawin natin dito, mga kapatid. Gawin natin dito. Oo. Subukan lang muna natin. Magpalabunutan. Lahat ng mga kabataan, yung mga pangalan nyo, ilang ibigay nyo, magpapalabunutan po natin. Sa kasulat na, maghanap tayo ng lugar na maraming bato. Ha? Ay, wag yan. Madaling mamamatay. Patagalin muna natin. Magsimula tayo sa mga pebbles. Yung aray. Tapos yung bandang huli, malalaki na. Tapos yung alam niyo ba kung paano pinatay si Stephen? Binato, di ba? Mga kapatid, sa bandang huli, merong isang lalaki na kumuha ng mas malaking bato. Patayin na si Stephen para siguradong patayin. Binagsakan ng bato sa ulo si Stephen. Basag ang bungo. Andun si Pablo, nanonood. Hindi lang yung batong maliliit, talagang binabato. Kaya nung yung babae na nahuli sa pangangalun niya, dinala doon sa harapan ng Panginoon, sabi niya, ayon sa batas ni Moses, kapag nahuli ang babae sa pangangalun niya, patyon! Ay, hindi po natawa yung mga Bisaya. Patayin! Sino po dito ang merong sakit sa ulo sa mga anak? Taas ang kamay. Yung sakit ang ulo ang anak. Magulang nga kayo. Hanggat maaari pagtatakpan nyo ang inyong anak. Naiintindihan ko ho kayo. Ay, si Bal, mabait na bata yan. Ano yan? First commandment with a promise. Kapag ang bata noon nabuhay ng matagal, ang ibig sabihin niyan, sumusunod siya at iginagalang niya ang kanyang magulang. Pero yung mga anak na pasaway, hindi po nabubuhay ng matagal. Yun po ang logic doon. Kaya nga sabi doon, which is the first commandment with a promise. Sabi doon, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ngayon, ang mga bata, long life. Ang mga matatanda, short life sa konsumisyon. Pero noon kasi, pag ang bata konsumisyon, mas naunang namamatay yung mga bata kasi pinababato. Pinababato mga kapatid. Kaso lang, pagdating sa pang-apat, mga tatay, ito na po tayo magtatapos. Fathers, plural, lahat ng tatay, mayaman, mahirap. Do not. Tamo ha? Anong utos sa mga tatay? Pakainin mo ng donut ang iyong anak. Do not. Do not exasperate your children. Ano ibig sabihin ng exasperate? Sige, Google niyo. Exasperate. Dapat, bago ako magtanong, inunahan nyo na ako. Tatanungin ni Bishop, bilis. Konsultuhin ang banal na Google. Ano sabi?
Sa Tagalog, ang exasperate ay wag mong inisin. O wag mong itulak sa pagka-banas. Yung bang lagi kang putak ng putak, putak ka ng putak. Hindi ka naman manok. Ayun o, galit na galit. Do not exasperate, wag mong galitin. Wag mong itulak ang anak mo na kamuhian ka. Na parang ipinagpapalala, Lord, kunin mo na yung tatay ko, please. Magpa-fast po ako 1 taon. Kunin mo lang ang tatay ko para matahimik na po ako. Kasi tinan mo yung flow of thought niyan. Ang sabi doon, pakibaba. Ayan o, children obey. Children obey. Pagka ino-obey ng mga bata ang mga magulang, pupunta ba tayo sa exasperation? Hindi. Kapag ino-honor ba ng mga bata ang kanyang nanay at tatay, hantong ba tayo sa exasperation? Lalong hindi. Kasi mga magulang minsan, iginigiit ang kanyang pagiging magulang, sinusumbatan ang mga anak. Kaya kita pinag-aral ay para makatulong ka sa pamilya. Hindi ho yun ang dahilan bakit ka nagpapaaral ng anak para makatulong sa pamilya. Ang mga magulang ang nag-iimpok para sa mga anak, hindi ang mga anak ang mag-iimpok para sa mga magulang, pero kay attorney, baliktad. Kasi malaki kita niyan eh. Bayad ka. So do not exasperate your children. Instead, manapa, subalit, datapwat, bring them up in the, ano yung period na yun? In the training and instruction of the Lord. Again, huwag niyong ipag-ubaya ang pagkakatuto ng inyong mga anak sa eskwelahan. Hindi po. Huwag po. Unang-unang guro ay walang iba kundi ikaw. Eh, Pastor, wala po akong pinag-aralan. Okay, wala kang pinag-aralan. Pero ang iyong pagkatao, ang pinakamabisang aralin na may sasalin mo sa iyong anak. Dignidad. Walang problema kung wala kang pinag-aralan. Iba nga, taas ng pinag-aralan, barumbado pa rin. Kaya ang tatay ko, walang pinag-aralan. Pero dahil sinabi niya, anak, ikaw magturo sa akin, Diyos ko po, para gusto kong matunaw. First time kong narinig sa isang labi ng ama na siya ang nakikiusap na, anak, ikaw magturo sa tatay. Kasi wala akong alam eh. Kukunti ang alam ko eh. Pero pagdating sa buhay, ay tsak, si tatay ang aking guro. Kasi marami na siyang pinagdaanan. So alam ko kung saan ako galing. Galing ako sa mahirap. Galing ako sa taong hindi madamot. Lagi pong meron ang tatay na ipantutulong. Hindi man malaki. Ganon din po si nanay. At kailanman hindi po sila umasa kahit kanino. So, to make the story short, isum up po natin. Beginning from Hebrew, sabi doon, meron tayong makalupang ama na nagtuturo sa atin, pero meron tayong higit na mabuting ama sa kalangitan na siyang nagdidisiplina sa atin. Sa Proverbs, mga kapatid, may malalim na kagalakan, kaligayahan ang ama ng isang batang matuwid. So, bantayan po ninyo yung path na dinadaanan ng inyong mga anak. Trabaho po natin yan eh. Huwag po ninyong iasa sa mga guro. Although nanay sila, although tatay sila. Pero dahil ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon na sa iyo manggaling ang batang yan, ikaw ang pangunahing guro ng batang yan. At sa Ephesians, kaya kung tatagni-tagniin niya, kung inyong pagtutong-tutugtungin mga kapatid, uy, lumalapit ang swerte. Sayang.
Hindi pala akin yun. 20 rin yun. Fathers, huwag mong galitin ang iyong anak. Kaya merong nagre-rebelde. Gustong-gustong mag-aral, ayaw pag-aralin. Tama na yung marunong ka magbasa! Tama na yung marunong ka magsulat! Dito ka lang sa bahay kasi babae ka. Ang babae, sa bahay lang yan. Kaya kayo, pag-aral kayo. Ba't ngayon ko lang nakita si Emerson? Mga tatay, base po doon sa ating pinag-aralan. Kumusta po ang impact ninyo, ang inyong impacto sa bahay? Kumusta ang inyong impact? Okay? Natututo ba ang inyong mga anak sa gawin ninyo, sa kilos nyo, sa pananalita ninyo, sa mannerism ninyo? Yung nanay ng tatay ko, ang bukang bibig, salamat sa Diyos. Pagtatayo, salamat sa Diyos. Paghihiga, salamat sa Diyos. Pagkatapos kumain, salamat sa Diyos. Bago magkumain, salamat sa Diyos. Minsan, meron siyang kaibigan. Nakituloy sa kanilang bahay. Mare, alis na ako. Salamat sa Diyos. Yun lang. Uupo, salamat sa Diyos. Tatayo, salamat sa Diyos. Kakain, salamat sa Diyos. Mare, alis na ako. Ay, salamat sa Diyos. Pangalawang magulang ko si Mrs. Hernandez, ang aking guro noong grade 2. Siya ang tumayong pangalawang magulang ko doon sa silid-aralan. Masungit siya sa mata ng ibang estudyante, matapang siya sa mata ng ibang estudyante. Pero para sa akin, mabuti siyang guro. Kaya depende sa mata ng bata ang gusto mong makita niya. Yung kabutihan mo, yung kasungitan mo, yung pagiging mabalasik mo. Kasi ikaw ang magtuturo eh. Ikaw ang magtuturo. Kaya mga magulang, bago po tayo magpalaot sa ating pagiging magulang, konsultahin po natin ang salita ng Diyos. Meron po tayong totoong magulang, walang iba kundi ang Diyos ang sa namin. At meron po, yes, palampakan po natin ito. At dahil po sa pagkakataon to na atin po binibigyan ng papugay at parangalang mga katatayan, binabati ko po kayo mga katatayan ng isang mabiyaya at mapagpalang pagdiriwang ng araw ng mga katatayan. Nawa, ipamuhay po natin una sa lahat ang salita ng Diyos sa ating pagiging tatay. At lumakad po tayo sa liwanag ng salita ng Diyos upang makita ng ating mga anak na tayo ay naliliwanagan sa salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Pagpalain po natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan, maaga pa po. Pagkatapos po nito, kakain lamang po kami ng aking pong sambahayan kasama po ninyo. At tutulak na po kayo papuntang Morong, Bataan. Kasi po, nakagraduate na po ang aming anak na si Jed. Kaya sa darating po 19 ay kaarawan po niya. Kaya bilang pagbibigay naman ng parangal sa pagsisikap ng batang ito, na kahit anong hirap, nagpatuloy siya. Kay may allowance o kay meron. Kay meron at meron, nagpatuloy po siya. Na-inspired po siya dahil sa allowance. Kahit na bakasyon, may allowance pa rin. Walang patid. Okay? So, ayan, family bonding din po. Kasama po namin ang aming pong kaisa-isang apo. Ewan ko lang kung kailan po masusundan yan at kanino. Bago man lang pumikit ang mata ko, makakita pa ako ng isa pang apo na cute. Meron na kasi akong cute na apo. Babae naman sana para kompleto na. So mamaya, diretso na po kami doon at kami po ay magbabanding. Magba-Bible study po kami, mga kapatid. So, pasalamat po tayo sa Panginoon sa umagang ito. Dakila at pagpalang Diyos
Ikaw ang aming Ama na nagnanais na kami na iyong mga anak ay lumakad sa katuwiran, masanay sa katuwiran, sa kabanalan. At Lord, magkaroon kami ng kapayapaan sa iyo. Salamat sa pagpapaunawa mo ng iyong mga salita. At dalangin ko ang mga ama ng tahanan. At sa panahong ito na ipinagdiriwang po namin ang kaarawan ng mga ama. Lord, kami po ay nagbabalik ng pasasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang siyang mabuting ama para sa amin. Nasabi mo nga sa Biblia sa aklat ng Lucas, kayo na mga masasamang ama ay nag-iisip ng mabuti para sa iyong mga anak. Higit pa, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos sa langit at Ama ng aming mga espiritu na siyang nagtuturo sa amin. Kilala mo at alam mo, O Diyos, kung sino kami. Alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming kalakasan, ang aming pagtayo at pagbagsak. At ganoon din ang pagbabalik loob, O Diyos. Salamat po sa mga salitang naihasik, Panginoon, sa matatabang lupa ng puso ng aking pong mga kapatid. Baunin po namin, Panginoon, ang mga paalalang ito, ang mga salitang ito. Habang kami, Panginoon, ay may taglay panghilinga at buhay. Habang kami, O Diyos, ay lumalakad sa ibabaw ng lupa. Patuloy ka namin kilalanin bilang aming Ama. Ama na hindi nagkukulang. Ama na nagtuturo, nagdidisiplina sa bawat isa sa amin. Sapagkat minamahal mo kami, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, iyaan mo na itaas namin yung dakilang pangalan. Patuloy naming balikan ang mga pagtuturo mo po sa amin na higit po namin kailangan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga ama at ganun din sa mga ina. At ang dalangin ko, Panginoon, ng mga anak ay magkaroon din po ng tamang pananaw kung sila man ay dinidisiplina ng kanilang mga makalupang ama at mga magulang. Purihin ka, O Diyos, patuloy mong pag-isahin, patuloy mong bigkisin ang relasyon ng mag-asawa at ganun din ng kanilang mga anak upang matawag po silang pamilyang sumasamba sa kataas-taas ng Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen, amen. So pwede na po kayo magbigay at pagkatapos po nito ang ating pong pasasalamat na gagawin po ni Pastor Bal at closing prayer. Magpe-pray po yung mga Pwede po tayo magkaloob sa Panginoon. Praise God. Ba't ngayon lang kayo? Topic? Saan? Ano yan? Happy Father's Day. Wala pala si Iris at saka si ano. Sa mother, pakiram nyo. Hindi ka pa ba? Inaasang higit pa sa'yo. Mga kuyang totoo, pagkasunan at papahalan ng paghingan. Ayan, salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pwede po tayong umupo. Tinatawagan ko po ang lahat po ng mga katatayan dito po sa harap. May panalangin po kayo at yun pong nagnanais na meron pong ibigay sa kanilang mga asawa o mga anak, sa kanilang mga tatay. Ito na po ang pagkakataon. Lahat po ng tatay, inaanyayahan ko po dito sa harapan. Ikaw, ito ka. Lahat po ng tatay. At saka yung nagpapanggap na tatay, pwede na rin. Yung tatay-tatayan. Ayan, ikaw ba, Jolo, tatay ka na? Parang bata ka pa kasi. Okay? So, maaari ko po bang anyayahan ang ating pong kongregasyon na tumayo? Tayo po tayo.
kongregasyon. Atin pong ilapat ang atin pong mga kamay sa atin pong mga tatay. Atin pong ilehan sa atin pong mga tatay. Ilapat po natin ang atin pong mga kamay. Yan. Okay? At tayo po ay mananalangin ng pagpapasalamat. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Ama naming sumasalangit, Ama ng aming mga espiritu, Ama na siyang nangangalaga sa amin, Ama na amin pong maaasahan, Ama na siyang tumawag sa amin, Ama na nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa amin. Narito po, O Diyos, ang iyong mga lingkod, mga ama ng tahanan. Dalangin po, Panginoon, ng iglesyang ito, ang kanilang pagiging ama, na kanilang maipakita ang halimbawa ng isang mabuting ama sang-ayon sa iyong mga salita. Narito po sila, O Diyos, at amin po silang idinadalangin sa inyo, inilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, na meron po silang mga kinakaharap, meron po silang mga saloobin, meron po silang mga bagay na nasa kanilang puso, nasa kanilang kaisipan, na may kaugnayan po sa kanilang mga pamilya. Ikaw, O Diyos, ang nakababatid ng mabuti para sa amin, sa kanila, na iyong mga anak. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga lalaking ito na nasa harapan, mga ama ng tahanan, na lumakad sa iyong katuwiran. Magkaroon, O Diyos, ng kapayapaan ng aming mga puso. Sundin ka namin at patuloy na bigyan ka namin ng parangal, Panginoon. At ang pangako mo, ang buhay na kaaya-aya. According to John 10:10, that you may give us life abundantly, Father God. So we lift up to you all these fathers in front, Father God. Narito po sila, pagpalain mo po sila, Panginoon. Meron mang mga kahinaan, ikaw, O Diyos, ang nakababatid nito. Meron namang mga kasalanan, ikaw ang nakakabatid nito, Panginoon. Linisin mo ang puso ng mga amang ito. Linisin mo, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. At ang kanilang bibig, Panginoon, ay mamutawi ang iyong mga salita na meron pong taglay na aral para sa kanilang mga anak. Kagiliwan sila ng kanilang mga anak, Panginoon, lalo tigit ng kanilang mga kabiyak. Magkatuwang po silang gagabay sa kanilang mga anak, Panginoon, upang sa bandang huli, sa mga darating na panahon ng mga batang itong nasanay sa katuwiran, nasanay sa pagsunod at nasanay sa pagbibigay ng karangalan sa magulang, ganon din po, Panginoon, ang magiging resulta ng kanilang magiging pagpapalaki sa kanilang mga anak. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Iwaksi mo sila sa anumang uri ng karamdaman, mga tukso, O Diyos, mga pagsubok, Panginoon, at kung dumating man ang mga bagay na ito, tapat ka na ikaw ang gagawa ng paraan upang ito'y kanilang mapagtagumpayan. Lord, hawakan mo ang kanilang mga puso, hawakan mo ang kanilang mga pag-iisip, at ganun doon, Panginoon, ikaw ang gumabay sa kanilang mga hakbang, Panginoon, at pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Lord, una sa lahat, ibigin kanila ng tao sa kanilang puso, at ang pag-ibig na ito ay mararamdaman naman ng kanilang kabiyak, at sa kanila mararamdaman ng kanilang mga anak ang pag-ibig na ibinibigay naman nila sa iyo. Salamat po, pagpalain mo kanilang buong sambahayan, Panginoon, sapagkat na ikaw ay nalulugod sa sambahayan na sama-samang tumatawag sa iyo, sambahayan na lumalakad sa iyong mga salita at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat para sa mga amang ito. Muli, salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo lamang ni Jesus. Amen! 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 Okay, lahat po ng may gustong ibigay sa mga fathers, ibigay na po. Oh, gang. Gang. Wow! Son. Salamat po. Lex. Ito, Brad. Ivan.
Magpakatatay ka na. Thank you. Uy, ang liit. Hindi na ako makakita. Hindi na ako makakita. Hindi na ako makakita. Bakit parang ang liit? Wala na ho bang tatay dyan? Tatay, wala na. Ha? Tatay. And praise God. Hallelujah. Ayos, sige. Praise God, praise God. Kamu na yun, eh? Okay. Ay po, yung lalaki, mga kapatid, Ha? praise God, walang mamuya na kayo. Thank you. Salamat po ang gawain ninyo. Maliit. Tunay na ikaw ay puminasali ka lang. Uy, meron palang ano ito, oh. May retrato pala ito, oh. Yung mga anak, Panginoon, Dapat ganito kalaki. ay bumulod, kaya ang tunay na maayos na relasyon sa iyo. At wala hindi mo mawatahan. Yung, kumasya na. Praise God. Ito, pinilit ko. Hindi ba na? Ay ba namin pinaulit, kaya ang puri. May mahal yan. Ha? Sigilip ka namin dyan. Happy Father's Day. Thank you. Kaya mo lang. Pangatlo ko na to. Pangatlo ko na to. Basta hindi magkakamuho. Yun lang. Happy Father's Day. Thank you. Meron pong video yung inanda ang mga tatay. Okay, okay, okay.